Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking! Senator Bato de la Rosa pinaa-aresto na rin ng ICC. Warrant of arrest nasa Interpol na. Usap-usapan ngayon sa social media matapos iulat ng News 5 nitong Sabado na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa war on pulburon ng nakaraang administrasyon. Ayon sa ulat ng News 5, natanggap na ng Interpol ang arrest warrant at nasa Pilipinas na ang mga kinatawan nito. Dagdag pa sa ulat, base sa sources ng News 5, natanggap na ng Interpol ang arrest warrant at nasa Pilipinas na ang mga kinatawan nito. Okay. So, ano ang masasabi natin dito? Ako, ine-expect ko na talagang may darating na warrant of arrest. Kung kailan, hindi ko lang alam. At dapat itong si Senator Bato, magpasalamat siya kay Ombudsman Boying Rimulya. Kasi kung nanahimik lang sana si Ombudsman Rimulya, nung mayroon na siyang balita tungkol niyan at wala lang, tahimik lang. Hindi siya nagpa-scoop. Hindi siya nagbigay ng statement. Sa ngayon, si Senator Bato, kumpiyansa. Nang dahil sa scoop ni Boying Rimulya, di nagtago si Senator Bato. Sige ngayon. Another manhunt na naman. I don't know how true itong ulat ng News 5 but basing from yung observation ko, talagang magkakaroon talaga ng warrant of arrest laban sa mga kasama ni Tatay Digong. Kaya kung nasaan man ngayon si Senator Bato, I believe nakapaghanda na siya. Another challenge ngayon ng gobyerno. Kasi sigurado yan, makikipagtulungan ang ating gobyerno. Mismong Tatay Digong nga natin wala pang dumating na warrant of arrest. Di ba cellphone lang ang ipinakitang gano'n, no? Yung actual warrant of arrest. Wala. Ano yun? Hindi red notice red fusion, parang ganun lang. Inaksyonan ka agad. Hinuli. Sinakay sa private jet, dinala doon. So yun, March 11, 2025, a day I will never forget. Tanggap ko na, kahit na napakasakit yung nangyari kay Tatay Digong, kailang tanggapin na natin. But then, there will always be a day of reckoning. Ang gaba dili magsaba. Ang karma is talagang dalawa yung karma Gagawa ka ng masama, aani ka rin ng masamang karma. Gagawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuting karma. So ito, ginawa nila kay Tatay Digong is very bad para sa akin. Kaya yung mga nagplano nito, sa katuparan, humanda kayo. Dahil mayroong divine justice. Okay, dito kay Senator Bato is malaking challenge ito ngayon sa Philippine government. Paano nila matulungan ang Interpol para huliin? They will do their best to Akala nila siguro makakalamang sila sa impeachment ni BP Sara.
Nagtatago na si Bato. Kahit hindi makaboto sa impeachment si Senator Bato, okay lang. Kasi kailangan pa rin nila buuin yung 16 senators. So sa minority, minus Bato, di 8 lang ang boboto ng acquittal ni BP Sara. Doon sa majority 15, kulang pa rin sila ng isa. Hindi maapektuhan. Kahit magtago si Senator Bato, hindi na siya kailangang mag-attend sa impeachment trial. Hindi apektado ang botohan para kay BP Sara. So, ito. Ang dami na nilang simulan natin kay General Bantag. Magdadalawang taon na, sobra 2 taon na, hindi pa nila nahuli. Meron pang isang nagtatago, si General Domingo. Isang igorot general din na kinasuhan ng dahil sa yung siya ang nagpahuli sa pulburon, yung kay Master Sergeant Mayo, siya pa ang kinasuhan. So, 2 general. Atong ang Harry Roque. Sino pa bang mga hinahabol ngayon? Panglima na itong si Senator General Bato. Nako, ano ito? I think Special Forces ata ito si Bato eh. Well trained ito dahil PME graduate, PC, combatant ito, hindi siya ordinaryong pulis. Dahil nagsimula siya as Philippine Constabulary Officer. Matitinig ang mga PC nung una. Ang tatay ko PC. Ang kanilang motto is always outnumbered but never outfoot. Wow! Ganun ang PC. Tatay ko PC. I'm very proud ako na anak ng isang Philippine Constabulary. Kaya ito, si Bato, Constabulary Officer ito. Sige, tingnan nyo kung paano nyo huliin ngayon ang isang nasaan ba siya? Most likely, Mindanao lang eh. Davao lang, napakaluwag ang Davao na pwede niyang pagtaguan. Ang dami niyang mga supporters dyan. Kaya parang General Bantag din. Kaya kung nandun siya sa Cordillera, ang dami niyang mga supporters sa Cordillera. Si Senator Bato, ang dami niyang supporters sa Davao Region. So, good luck sa mga gustong umaresto kay Senator Bato de la Rosa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mong gero. Sen kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na mong gero. Nasin ko na nabugyon man eh. Kana nang lokot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire na, apil ni video dire kay. Paro, tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang gero. Tunga ni sila gid dupat ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang gero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Tungod wa kay kakapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Magumara. So kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag gyud. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gyud pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi.
Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kuang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na Na pa sila estudyante. to matabang ng pagpalit og SIM kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na budget. So, matindi kaya sa Ginoo nga pagtabang na mog SIM nga maka ilis na gidugato pa among balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.